Hindi kita yung mga tagak. Nakita ay damo. Ito ngayon yung itsura ng aking mga roses. Dahil umuulan palagi, yung mga bulaklak ay kapag bumubuka, hindi sila tumatagal ang buhay kasi nasosobrahan sa ulan. Ang nangyayari ganito, dahil bumibigat, syempre nalalagyan ng tubig yung kanilang petals. So imbes na sila ay nakatayo pa, lahat sila nakatungo na dahil naulanan nga, kagaya nito. Ayan. So ganun ang nangyayari. Unlike nitong mga cosmos. Tsaka yung ito naman, buka pa lang nito. Kaya okay pa siya. Ito naman ay bago pa lang din. Ayan, may mga kulay red pa. Bago pa yung kanilang mga dahon. Kagaya nito. So dahil hindi karamihan yung petals niya, hindi masyadong yumuko yung kanyang mga flowers. Walang problema itong mga cosmos na to kasi hindi naman karamihan yung petals, kaya tunghay pa rin yung kanilang mga bulaklak. Tsaka bago pa lang sila namumulaklak, kaya maganda pang tingnan. Hindi kagaya nitong mga zinnia. Ayan, hindi na maganda yung kanilang bulaklak kasi nga naulanan, and at the same time ay kinakain, binubutas ng mga insekto yung kanilang mga dahon. Kagaya nito, ayan, yung aking yellow orange na roses, may mga buko pa siya, may mga buds bago pa lang mag-bloom, pero yung mga dahon niya, ayan, may mga butas na dahil sa insekto. Ito naman yung mga kulay dark pink na cosmos. So bago pa lang sila namumulaklak, ayan. Dahil medyo mabuhangin dito, hindi masyadong mataba yung lupa, kaya ang liliit ng kanilang mga bulaklak. Ayan. Hindi ko alam kung tataas sila ng singtaas na itong orange na cosmos, pero pag tumaas na sila, nako, at dumami yung bulaklak, ang ganda lalo nilang tingnan. Yan. Pero kapag medyo mataba yung lupa, medyo malaki yung kanyang bulaklak. Ayan. Nakabili rin uli kami ng kalamansi kasi yung mga kalamansi namin dito, marami na dati, kaso nung umulan, tapos dahil nga dating palayan ito na nabili lang namin na nilote-lote, so hindi pa namin totally napapatambakan ng maraming lupa, kaya halos kapag umuulan ay nagkakatubig pa rin itong aming lugar. Kaya yung aming mga kalamansi na dati nang namumunga nung inilagay namin tinanim namin sa lupa, ay nababad ng tubig kaya namatay. So bumili uli kami ng bago. Ibang garden center yung binilhan namin, kaya hindi sila magsising laki, pero magkapresyo lang sila. Ito malaki na and healthy siya. Mayroon na rin siyang maliit na bunga ng mabili namin. Ito ay medyo maliit pa, tapos hindi siya gaanong healthy. Bago pa lang uli siya nagkakaroon ng panibagong dahon. Lalo na to, hindi ko napansin, dito ko nalang napansin na yung palang likod niya ay may mga puti-puti. So kanina tinyaga ako isa-isang tanggalin yan para hindi na makahawa dun sa iba. Ayan,
meron pang ilang nanatira. So yun kasi yung sakit ng kalamansi. Maliban sa pinagbabahayan ng mga ano ng yung mga nagiging butterfly, ay yung madali siyang magkaroon ng puti-puti. Hindi ko alam ang tawag doon. So in a few months sigurado magbubulaklak na to, lalo na pag nalagyan ko ng pataba. So makakakuha na uli kami ng pakonti-konting kalamansi. Ito yung sinasabi ko, nagkakatubig yung garden namin kapag ganyan sunod-sunod ang pag-ulan, kasi hindi pa namin napapatambakan. Halos kalahati pa nito ang malaki pa yung tambakan. Medyo mahal din kasi yung mga lupang panambak. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga tanim namin nakalagay sa paso o kaya ay sa mga agribal. Kagaya nito. Kaya ang ginawa ng asawa ko, naglagay ng ganyan, ng pailog, para medyo hindi magtagal yung tubig dito sa part na to, para doon mapisan yung tubig. Ang ginagawa ko, yung mga tanim namin na iba, nilalagay ko nga sa mga agri-pots or mga agri-bags. Itong mga black bag na to. Kaya yung mga lumang ano, yan, mga lumang ano ng Wilkins at saka mga paso. Kasi nabababad. Pag nababad sa tubig, wala na. Patay na ang halaman. Itong mga roses sa may banda dito, okay lang yan kasi medyo mataas na yung lugar dito. Kaya hindi na sila namamatay. Dati nun mga namamatay din dahil nagtitigil yung tubig. Pero ngayon hindi na. Kaya buhay sila lahat.
na dami na ang suwi nung aking onion spring. Ah, hindi pala to onion spring, mga onions siya talaga. Kaya naisip ko na ilipat sila sa mas malaking lalagyan. Itong mga malalaki na siguro ay hahayaan ko na rito, baka mamatay pa. Pero yung ibang medyo kaunti pa lang yung suloy ay ilalagay ko na sa mas malaking lalagyan. Titingnan ko kung ito ay magkakaroon ng laman na marami. May bulaklak na naman itong aming munting mangga dito. Ayan. Yun lang siya kaliit. Sana magdire-diretso na.